us open our Bible on Psalm 17 verse 15. Praise the Lord. As for me, I will behold my praise in righteousness. I shall be satisfied when I awake with thy likeness. Yes. So itong verse na ito ay dito natin makikita what God recommended to us habang nandito tayo sa sanglibutang ito. This is a very brief, short, na precise na kasaysayan ng dapat ng bawat isa sa buhay natin. Alam niyo po, napakabilis lang ng takbo ng taon. No? Ang bilis lang ang takbo ng dekada. Ang bilis lang ng takbo ng buhay ng tao. Kaya sinabi dito, as for me. Pag sinabing as for me at this present time, pag sinabing as for me habang buhay ka, I will behold thy face in righteousness. Titingnan ko ang iyong muka sa katuwiran. Ibig sabihin yan, titingnan natin ang muka ng ating Panginoong Diyos sa katuwiran. What is our objective? What is our purpose? Na tayo ay titingin sa Kanya. For righteousness sake. Para sa katuwiran. Para meron tayong passes sa pagpasok kahit naman ng Kanyang kaharian. So habang buhay pa tayo sa sanglibutang ito, which is our lives so short. So habang buhay tayo, wag nating hintuan ang pagtingin sa Kanyang muka in righteousness. Bakit? Kung ano yung tinitingnan mo lagi, yan din yung magiging refleksyon ng iyong buhay. Righteousness, so maging righteous ka rin. Tingnan mo yung nangyari sa panahon ni Jacob. Binatay lang ito sa animals. Para marami siyang magiging tinatawag na portion. Para yung mga tupa, magkaroon ng mga wrinkles, magkaroon ng mga kung ano-ano. Habang naglilihi yung inahin, naglagay siya ng mga tanawin sa inahin ng mga wrinkles. Kaya pag anak, puro wrinkled yung mga anak. So kung ano yung tinitingnan natin, yan din ang mag-reflect sa buhay natin. Praise the Lord. I shall be satisfied. Ibig sabihin yan, yung buhay mo sa sanglibutang ito, satisfied ka. Bakit satisfied ka? Ibang mga tao sa sanglibutang ito, bago ako mamatay. Abang sinasabi mo yan when you are still elementary or high school or college, sabihin mo, bago ako mamatay, kailangan marating ko yung profession ko na binabala ko. I want to be a lawyer. I want to be a nurse. I want to be a CPA. I want to be an engineer. Makuha ko lang yun. Bahala na mamatay ako. Satisfied na ako. Masyadong mababaw lang yun na pananaw. Dito lang yun sa buhay na ito. How about your eternal destiny? How about your forever status? How about your soul? Ano ang kanyang magiging permanent state? Ano ang kanyang magiging forever dwelling place? Diba? So, pag sinabing I am satisfied, dapat habang nabubuhay tayo sa sanglibutang ito, ma-reach na natin yung glory ng Diyos. Ma-reach na natin yung kabanalan. Ma-reach na natin yung kaluwalhatian ng Diyos. Then you are satisfied. Kasi sa maikli lang na panahon, matulog na tayo lahat. At least, satisfied tayo habang nabubuhay tayo. Bakit? Taglay na natin ang kaluwalhatian ng Diyos. Taglay na natin ang righteousness ng Diyos. Para kung gigisingin na tayo sa resurrection,
ang sinabi dito. When I awake with thy likeness. Sino ang papasukin ng Diyos sa kaharian niya? You must be son and daughter of God. Paano ka marirecognize that you are son and daughter of God? Pag yung likeness ng ama mo makikita sa iyo. So habang nabubuhay ka pa sa sanglibutang ito, ano ang likeness ng ating Heavenly Father? Holy, righteous. So habang nabubuhay pa tayo sa sanglibutang ito, lagi tayong tumingin sa Kanya, lagi tayong tumingin sa Kanya, lagi tayong tumingin sa Kanya. Huwag nating iwalay ang ating paningin sa Kanya para yung ano nakikita natin sa Kanya na kabanalan, righteousness, katuwiran, siya ring mandito sa atin habang nabubuhay tayo para kung matulog na tayo, satisfied na tayo. Praise the Lord! Nag-get mo na ang iyong goal that someday, somehow, when God awake you in the resurrection, you will be like Him. Katulad ka sa Kanya. Secured ka na hindi ka di-deny ng Diyos. Secured ka na i-accept ka sa Kanyang kaharian. So, ganun. Kaya dito sa sanglibutang ito, hindi satisfaction yung ma-reach mo yung pagka-engineer mo, ma-reach mo yung pagka-CPA mo. Tapos, wala kang kaligtasan sa kaluluwa mo. What shall it profit a man even you gain the whole world? Even you gain all the professions of this world. Yet, you lose your soul. Bakit? Bakit napahamak yung kaluluwa mo? Kaya wala yung righteousness ng Diyos sa buhay mo. Paggising ng Diyos sa buhay mo, namatay ka without the righteousness of God, namatay ka without the glory of God, namatay ka having all the sinfulness, the worldliness, all the so-called unrighteousness, ungodliness. Pag yan ang ikinamatay mo, paggising sa iyo, yan din ang makikita sa iyo. Pagharap mo ngayon sa Panginoon Diyos, hindi kita anak. You're the image of Lucifer, the image of the devil, a sinner, unrighteous, ungodly. Doon ka sa ama mo. Get out from my presence. Diba? Ganun ang mangyayari. Kaya huwag tayong huminto to attain the righteousness of God. Pag na-attain natin yung righteousness of God, hawakan na natin yan. Satisfied na tayo dyan. Praise the Lord. Bakit satisfied tayo dyan? Habang buhay tayo, God will answer our future. Bakit satisfied tayo? Maikli lang yung buhay natin. At least, pag matulog tayo, paggising niya sa atin with His likeness. Kaya, kung meron mang kabutihan na hahanapin ng ninuman sa sanglibutang ito, maraming magsabi, ano kayang kabutihan ang ating hahanapin dito sa mundo? Look at those people who became so very rich. Hanggang edad nila hindi man lang dumating ng 100. Kung meron mang 100, very seldom. Yan lang ang kabutihan dito sa sanglibutang ito. Yumaman ka man sa sanglibutang ito, hindi mo naman makapakinabangan lahat yan. Of course, maraming taong makatrabaho. Of course, maraming mga taong ma-employed sa company mo. Pero sa sarili mo, you are just within your, kung ano lang yung kailangan mo. Pagkatapos, wala na. Kaya dito sa Bible, may nagsasabi, saan natin makikita ang kabutihan? Ano kayang kabutihan natin? Saan kaya natin kukunin yan para satisfied tayo? Basahin natin yan. Psalms 4 verse 6. Praise the Lord. There be many that say, who will show us any good? Lord, lift thou up the light of thy countenance upon us. Yan. Maraming nagsasabi, sino makapahayag sa amin? Sino makapagpakita sa amin sa kabutihan? Panginoon. Hindi tao ang address dito. The Lord, the living God, the creator of everything, the creator of the universe, the owner of yourself, the owner of
everything. Siya, Lord, lift thou up the light of thy countenance upon us. Gusto mo ng kabutihan? Kinakailangan yung mukha, yung image, kailangan yung glory ng Diyos will lift up dyan sa buhay mo. His light nandyan sa buhay mo. Praise the Lord. Para sa ganon, kung ano yung meron sa Kanya, nandyan din sa iyo. Yung Kanyang glory, nandyan sa iyo. Hindi lang glory, yung riches nandyan sa iyo. So pag sinabing glory, nandyan na yung holiness, nandyan na yung righteousness. Ang tanong, saan natin makikita yung light of the countenance of God na mag-lift up sa atin, na mag-arise sa atin para yun ang ating magiging sentro ng ating focus para ma-attain natin yung Kanyang glory. Kaya mapalad yung mga tao na nakakarating dyan. Saan yan? Basahin natin. Psalm 65 verse 4. Praise the Lord. Blessed is the man whom thou choosest, and causest to approach unto thee, that he may dwell in thy courts. We shall be satisfied with the goodness of thy house, even of thy holy temple. Yan, dito makikita sa house of the Lord, dito makikita sa holy place of the Lord, dito makikita sa sanctuary of the Lord. Blessed is the man whom thou choosest, and causes to approach unto thee. Sometimes people will be coming into the sanctuary of God for some causes. Sometimes nagkasakit, sometimes nagkaproblema. Mapalad ka. God gave you cause to approach Him. Praise the Lord. Sometimes you are being chosen, you are being invited. Mapalad ka. You are being chosen to be invited to come into the house of God. You are so blessed. Blessed is the man whom thou choosest, and causes to approach unto thee, that he may dwell in thy courts. We shall be satisfied with the goodness of thy house, and even thy holy temple. Daming goodness dito sa loob. Dahil dito natin makikita yung countenance ng Diyos. Dito natin makikita ang glory of the Lord. Dito natin maririnig ang kingdom of God. Dito natin malalaman the way of salvation. Dito natin malalaman to secure our future. Dito natin makikita lahat. Hindi lang malalaman, hindi lang makikita, but to avail it. Praise the Lord. But to receive it. But to be the recipients of it. Kasama ka sa covenant ng Diyos. Kaya, satisfied tayo dito sa loob ng, iba ang loob ng simbahan. Dahil nandito yung salita ng Diyos. Kumpara mo saan-saan dako sa mundo. Punta ka ng ibang-ibang lugar. Makita mo lang yung matataas na building sa Singapore, punta ka doon sa aquarium, punta ka doon sa Disneyland. Pagkatapos, ma-enjoy mo yung riding doon ng kung anong coaster dyan, riding ng boat. Nung pumunta kami ng Canada, pinaakyat kami ni Brad Bernard tsaka ni Pastora Edith sa pinakamataas na tower doon. Yung CN Tower. Grabe. Toronto yan, ha? Di basta-basta. Sakay ka ng elevator na napakataas. Pagdating mo doon, ay grabing hangin doon. Kasi mataas na yung ano niya, altitude. Tapos pagdating naman namin ng Calgary, pinaakyat din kami ni Pastora Edith tsaka ni Brad Bernard during our silver anniversary. Sino bang mag-akala na doon kami madata ng silver anniversary in our wedding anniversary? Pinaakyat din kami doon sa Calgary Tower.
Pagdating doon, mabuti sana magtingin-tingin ka lang doon. Pinakain pa kami doon. Pagkain mo doon, hindi isang view lang makikita mo kasi yung restaurant nandoon sa ibabaw, sa tower, revolving. Nag-aikot ba? Hindi mong pansin. Pag may pinatong ka dito na jacket, magtaka ka mawala, nandoon na nasa hintahin mo naman magbalik. Kasi nagre-revolve siya. After having those places, after seeing those beautiful places, at least you have gone those places. Pero mabilis lang. Praise the Lord. Madali lang. Samantalang ang goodness ng Diyos, iba. Iba yung life after here. It is endless. It is bottomless. It is forever. Praise the Lord. Wala nang hinto. Kaya satisfied tayo sa goodness in the house of God. Aside na dito pa sa sanglibutang ito, ipapa-enjoy ka ng Diyos. Praise the Lord. Kasi Kanya lahat ito eh. Kanya lahat ito. Kaya nung nag-serve ako kay Jesus, I never in my dream, I never in my desire to reach those beautiful places. But parang ginawa na lang yun ng Diyos na pinaka-bonus na lang. But our objective is to reach eternal glory. Praise the Lord. O, tingnan mo, tama yung sabi ng salita ng Diyos. In all these things shall be added unto you. Unahin nyo lang yung kaharian ng Diyos. Saan natin makikita yan? In the house of the Lord. The goodness of God. And we are satisfied in the house of the Lord. Praise the Lord. Dito, mismo sa bahay ng Diyos. Nandito yung goodness ng Diyos. Bakit? Anong ipapakita niya dito? Basahin natin. Psalm 16 verse 11. Praise the Lord. Thou wilt show me the paths of life. In thy presence is fullness of joy. At thy right hand there are pleasures forevermore. You see? Ano makikita natin in His presence? Thou wilt show me the path of life. Both life, temporal and eternal. Because God made us both temporal body and eternal body, earthy body and heavenly body. But both life na ating makamtin here and up there, nandito makita. Hindi kay life ang makita mo dito sa mundo niya. Next ni mong chapter sa kinabuhi ni mo, death, second death. Naku, yun ang pinakamatindi. Yeah, nakapakapalad. Blessed are those whom thou choosest to approach unto God. In thy presence is fullness of joy. Akala mo mas masaya yung mga tao dyan sa sanglibutan, mag-disco-disco, mag-riotous living, lasing doon, lasing dito, womanizing doon, womanizing dyan. Akala mo masaya yan sila? Hindi po. They are not the true happy people. No. Ang nandito sa Panginoong Diyos, yan yung totoong happy. Praise the Lord. Genuine happiness. Hindi kayang bilhin ng pera. There is happiness within our heart, within our thought. Satisfied tayo. Anumang kakainin natin, masaya tayo. Saan man tayo pupunta, masaya tayo. Anumang mga pagkakataon na ating pamumuhay, masaya tayo. Walang kalungkutan. Thou wilt show me the path of life. In thy presence is fullness of joy. Habang nandito tayo sa physical, we are in the presence of God. And in the presence of God, there is fullness of joy. Bakit? Because the one that separates us from the presence of God is already no more in our lives. It's taken away.
It stopped already. It ceased already. Wala na. So, nabalik tayo sa presensya ng Diyos. In the presence of God, there is fullness of joy. Praise the Lord. At thy right hand, there are pleasures for evermore. Iba na yun. Doon na yan sa kanyang kaariyan. Dito, nandito pa tayo, nandiyan yung fullness. Bakit fullness of joy? Yung mga desires ng puso mo. As what the Bible says, delight yourself in the Lord and He will give the desires of your heart. Of course, you will never desire for the destruction of your life, for the miserable of your life. No. But, yung mga desires mo, na mamuhay kang marangal, mamuhay kang mapayapa, mamuhay kang nandyan yung mga necessities mo. Isasatisfy ka ng Diyos. Imagine that. Praise the Lord. Satisfied tayo lahat. Ang dami kayang kabutihan dito sa loob ng presensya ng Diyos. Dami kaya. Hindi na natin mabibilang. Kung sabi pa ni David na, if I'm going to count it, it is more than can be numbered. Basahin natin dyan. Psalms 36, 8 and 9. Praise the Lord. They shall be abundantly satisfied with the fatness of thy house, and thou shalt make them drink of the river of thy pleasures. For with thee is the fountain of life, in thy light shall we see light. Yan. They shall be abundantly satisfied with the fatness of thy house. Napakadaming kabutihan, yung katabaan nandito. Fatness. Pag sinabing fatness, that is, we may call it more than enough. Nandyan yung abundance, no? O abundance, mga blessings. And thou shalt make them drink of the river of thy pleasures. See, iba yung pleasures ng Diyos kumpara sa pleasures ng dyablo. Ang pleasures ng dyablo is for the destruction, for the miserable situation. That is the pleasure of Satan. Now, ang mga tao, they are doing the pleasures of the devil, not knowingly. They will be destroyed. They are bound to die in their second death. But the pleasures of God is to obtain peace, to obtain joy, to obtain righteousness, to obtain goodness of God, to obtain all the provision of our necessities, and of course to obtain eternal life. God will fill us with His pleasures. Praise the Lord. For with thee is the fountain of life, and in thy light shall we see light. Imagine that. Before, wala tayong idea. Ano mang idea namin ni Brother June noon. Kasi dumaan din ako ng sanglibutan. O anong idea namin noon? Kailangan sa buong linggo ito meron tayong drinking session, mga barkada. Yun lagi ang iniisip natin. Kailangan makahit tayo ng makahit-hit tayo ng pampalangit. Yun man ang namin noon, langit man yung hit-hit namin, maka-heaven. Kasi mabato ka man yan. Mag-tripping, ganun. Yun lang, hanggang doon lang yung namin. Kung hindi yun naputol, wala. Kung di kami masiraan ng ulo, makakumit kami ng crime. Kung di kami makakumit ng crime, magkasakit kami sa aming mga vices, mamatay kami ng maaga. Wala pang kaligtasan. Imagine that. So, ibig sabihin yan, dito natin makikita ang fountain of life. Meron palang eternal glory. Meron palang eternal kingdom of God. Meron palang eternal life. Meron palang eternity kung tawagin. Makita natin, praise the Lord. Matindi ito. Never heard ito.
Never in our dream ito. But in His light, we see light. Praise the Lord. Kaya grabe. Tapos dito pa natin nalaman na time will come, i-change niya yung ating body from corruptible to incorruptible. This is the highest wisdom and understanding binibigay ng Diyos sa atin. That is why we are not problematic. Kung miiksi man yung panahon natin sa mundo, tumataas yung ating hope sa ating hinaharap. Praise the Lord. Kasi yung mga tao sa sanglibutan, pag walang knowledge sa Diyos, habang tumatanda, pawala ng pawala yung hope. Palungkot ng palungkot ang buhay. Kasi alam nila, hanggang doon na lang. Pero dito hindi. Praise the Lord. Basahin natin. Psalms 36. Philippians 3:21. Praise the Lord. Who shall change our vile body, that it may be fashioned like unto His glorious body, according to the working whereby He is able even to subdue all things unto Himself. Yan, na siyang magbabago ng ating vile body. Ano yung vile body? Ito yung mabubulok na katawan. That it may be fashioned like unto His glorious body. Para ma-transform, ma-change into His glorious body. According to the working whereby He is able even to subdue all things unto Himself. Ang subdue? Ano ibig sabihin ng subdue? Pag sinabing subdue, nagkaroon ito ng na-attained, na-accomplish, na-fulfilled. Paano ginawa niya? Nagpakatawang tao siya, namatay siya, na-resurrect siya. He ascended back into heaven. Lahat na-fulfilled na He will change our vile body into His glorious body. Praise the Lord. And He subdued all things. He didn't lie to the people of the world. He didn't made false promises, but He subdued, praise the Lord, all things unto Himself. Kaya, paano mangyari yan, Pastor Chit? Na, sa kakapunta natin dito sa house of God, sa kakapunta natin sa pagpakinig ng Word of God, hindi naman matatawag nating ang pagbabago ng Diyos sa buhay natin as we kaya nga si Jesus nagsabi, if ye continue in my word. Kaya malungkot si Jesus doon sa 9 lepers na pinagaling. Isa lang bumalik, nagpatuloy. Kailangan magpatuloy tayo. If we continue in His word, we will be His disciples indeed. We shall know the truth, and the truth shall make us free. Hindi na tayo maging babalik sa bondage. Kasi pag hindi tayo magpatuloy sa Word of God, babalik talaga tayo from the bondage of sin. Anong saysay ng panimulain mo? Bumalik ka rin doon sa kamatayan ng kaluluwa mo. Anong saysay ng panimulain mo? Nawala ka rin sa kaligtasan. Kaya you must continue. Kasi sa pagpapatuloy natin, diyan gagawin ng Diyos yung transition. Anong transition? Itong eyeglasses ko, transition ito. Pag nandito ako sa indoor, mag-clear siya. Maglabas ako dyan sa labas pag mainit ang panahon, unti-unting mag-darken yan. From light to dark. Pag maglabas naman, pag magpasok naman ako dito, yung dark na natamaan ng araw, mag-light yan. Yan yung transition. So sa ating kakapunta dito, pag continue natin sa Word of God non-stop until kunin tayo ni Lord Jesus, diyan ipoproseso ng Diyos yung glory na babaguhin niya sa buhay natin, changing us from glory to glory until we reach His glorious being. Praise the Lord. Basahin natin. 2 Corinthians 3:18.
Praise the Lord. But we all, with open face, beholding as in a glass the glory of the Lord, are changed into the same image from glory to glory, even as by the Spirit of the Lord. Yan. Praise the Lord. Ano ibig sabihin from glory to glory? Paano yan, Pastor? If you have started, namatay ka kaagad. Hindi na nangyari yan. No. Pag start mo, yung glory ng Diyos ibigay sa iyo. Pag namatay ka, nandiyan na yung glory sa iyo. Pero buhay pa man tayo, that glory must maintain as glory. Kaya from glory to glory. Praise the Lord. Walang kapahamakan. Because glory to glory. Changing us. Ang kasarapan pa niyan, it's improving. It's going higher. It's going better. Yan ang kagandahan niyan. To God be the glory. Praise the Lord. Alam niyo ba si Moses went to Mount Sinai for 40 days and 40 nights? And what he is doing there? Talking to God. Nakipag-usap siya sa Diyos. Habang nakikipag-usap siya sa Diyos, what happened to his face? Yan ay yung changing you from glory to glory. And the same glory with God, the same glory shall be in you. Basahin natin yan. Exodus 34:29. Praise the Lord. And it came to pass, when Moses came down from the Mount Sinai with the 2 tables of testimony in Moses' hand, when he came down from the mount, that Moses wist not that the skin of his face shone while he talked with him. Yan, hindi alam ni Moses yun. Unawarely, his face shone as he talked with God. Ngayon, pagbaba niya from the mountain, nakiusap siya sa kongregasyon, yung kongregasyon naman nakakita din sa lumiwanag na glory. Anong purpose ng Diyos? Yung glory ng Diyos, pinasa kay Moses. Yung glory ng Diyos na kay Moses, ipapasa yan sa people of God, sa kongregasyon. Praise the Lord. So that the glory of God, the same glory with Moses, the same glory which Moses received from God, this same glory must be received by the congregation. Kaya dito sa sanctuary, ginagawa ng Diyos yung glory to glory. Kaya mabutihin ninyo maging present kayo dito, devotional, services, evening. Pagbutihin ninyo yan habang may time kayo. Praise the Lord. Habang may chance ang bawat isa. Sabihin mo, sino kaya magpapatuloy if Pastor Samuel Algabre kunin na ni Lord Jesus Christ? Di ba nagtalaga siya sa atin? Siya yung nag-appoint sa atin. Together with all the pastors. Praise the Lord. Hindi ito contest. Itong atin dito, hindi contest, hindi paligsahan, hindi pagalingan. This is teamwork. Praise the Lord. Parang katawan natin. Teamwork yung katawan natin. Gusto ng ulo maglabas mamaya para magbili. Mag-cooperate yung paa. Mag-cooperate yung kamay. Lahat. So this is teamwork. Walang paligsahan dito, walang pagalingan dito, walang pataasan dito. No. As God hath set us, this is for the glory of the Lord. Ngayon si Moses, tumatanda na ng tumatanda. Sino ngayon ang papasahan nito? Bakit siya yung pinasahan? Bakit? Basahin natin. Exodus 33:11. Praise the Lord. And the Lord spake unto Moses face to face, as a man speaketh unto his friend. And he turned again into the camp. But his servant Joshua, the son of Nun, a young man, departed not out of the tabernacle. Yan. Si Joshua hindi humiwalay sa tabernacle. Praise the Lord. Meaning to say, the same glory which Moses received from God,
the same glory which being brought to the tabernacle. So Joshua never departed from the tabernacle, and Joshua received the same glory from God. Ganon yan. Pasa-pasa na yan. Kaya importante ang ating mga young people, huwag talagang ma-separate from the tabernacle. Kasi kayo yung gagamitin ng Diyos sa future. Praise the Lord. Huwag. Kaya naalaala ko tuloy yung sinundo ako ng tatay ko. Abi pa naman ng tatay kasi nagpa-Manila na sila. Kami na lang ni Pastora Edith na iwan dito sa Davao. Sinundo talaga ako. Nandyan ako nagtatrabaho kay Estrada, Mrs. Estrada. Sa Mapol pa tayo noon. Sabi ni Nang Lita sa akin, Chit, nandito si tatay mo tsaka si Kuya Jerry mo. Mag-usap daw kayo sa Gaisano. Ay, ang saya ko. Pagsabi ng tatay ko, anak, pag hindi ka namin kasama pauwi sa Manila, useless lang yung pagpunta namin dito. Meron ka ng ticket. Susunduin ka namin. Sa isip ko, walang holy place doon. Sabi ko, tay, ayaw kong manguna sa kalooban ng Diyos kasi ang danger doon, baka mawala ako. Hintayin ko na lang tayong kalooban ng Diyos. Dumating talaga yan ang kalooban ng Diyos. Sa daming membro dito sa Davao, bakit ako pa yung inutusan ni Pastor mag-advance party doon? Praise the Lord. O na-assign tuloy ako doon, na-save tuloy yung family ko by the grace of God. Eh huwag tayong mahiwalay sa tabernacle. Praise the Lord. Kasi nandyan yung anointing ng Diyos sa buhay po natin. Eh paano yan, Pastor? Hindi naman ako pastor, hindi naman ako propeta. I tell you, you are very important. You might be helper. You might be teacher. You might be channel of miracles. Lahat tayo, may mga roles tayo. Praise the Lord. May kanya-kanya tayong mga part sa katawan ni Kristo. Kaya huwag niyong i-detach yung sarili niyo. Patuloy tayo lahat sa kanyang sanctuary. Last verse. 1 John 3, 2 hanggang 3. Praise the Lord. Beloved, now are we the sons of God, and it does not yet appear what we shall be. But we know that when he shall appear, we shall be like him, for we shall see him as he is. And every man that hath this hope in him purifieth himself even as he is pure. Ayan. Praise the Lord. Oh, di ba? Paano ba tayo ma-purified? Di ba dito lang sa sanctuary? Di ba tinitestimony ko na sa inyo, this is like a gold plant. Dito pinoprocess ang mga anak ng Diyos to be pure as gold. Dito. Yung Word of God matalas, yung Word of God talagang pero wala ka namang ginawang masama. Yung Word of God para sa iyo, everything are appreciation. Everything are padagdag ng comfort. Kaya, salamat tayo sa, hindi pa natin alam. Ano hindi natin alam, Pastor? Whether, pagbalik ni Jesus, nasa libingan ka ba o lumalakad ka pa? Pero one thing alam natin, pagdating ng panahon, we shall like Him. Praise the Lord. Hindi tayo iba sa Kanya. Kung ano yung nakita natin, ganun din mangyari sa atin. Kaya salamat tayo sa ating Panginoong Diyos. As for me, I will behold thy face in righteousness. I shall be satisfied when I awake with thy likeness. Praise the Lord. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah.